po pala si Wenzel Moral po. At ako po si Veronica Manzanillo po. Mula po kami sa Aurora State College of Technology po. Mga ano po kami, eduk student po. Pwede po namin malaman na ikaw ano pong pangalan niyo? Ako po si Mary Rose Argusman, Ilang taon na po kayo? 31. Ano po, lokasyon po ng tirahan niyo po ngayon? Yung eksaktong lokasyon po nito. Saan po kayo nakatira? Sa barangay Suklayin, Purok 5. Ano pong uri ng pinagkakakitaan niyo po ngayon? Wala po. Wala. Ay, yung mister niyo po meron po? Oo. Naghahalog laki. Nag-work po. Magkano naman po yung kinikita po niya? Araw-araw kon. Nakaka 350, pag minsan 400. Sa tingin niyo po, nagkakasya po yun sa pang-araw-araw niyo po? Kulang na. Ang dami kong pinag-aaral na anak, tatlo. Kulang na kulang. Tatlo sila. Ay, ilan po anak ninyo na? Kanin. 6 po. Sa 300 po niyang kinikita, pinagkakasya. 350 pag minsan 400 ang pinakangkuhan. Nakapix na yun. Kulang. Pagkain mo pa. Kulang. Opo. Sa mahal po ng bilihin sa ngayon. Ang mahal ng bigas. Opo. Ano po yung mga pang-araw-araw niyo pong suliranin o yung problema po na hinaharap po sa pang-araw-araw? Ang bayad sa school. Sa school. Pambayad sa school. Yung mga project, yan sila. Bukod po doon, ano pa po yung mga naging suliranin niyo pa po sa pang-araw-araw? Mga Opo, yung number 1 po ay yun, makakain. pagkain. Opo. Ang panggastos. Opo, ang gastos. Ang hirap ka Sa kabila po ng mga problema po niyo, nalulutas niyo din po yun? Or na, ano po, parang nabibigyan niyo po siya ng dito? Solusyon. Yung solusyon po sa pang-araw-araw niyo po. Nagagawa ng paraan po. Nakakaraos din naman kahit Kasi paano po. Bilang isang mamayan po sa Pilipinas, ano po yung mga hinaing po ninyo sa ating gobyerno po? tulad mo. Yung mga, kunyari po, meron po kayong hinaing sa gobyerno natin, katulad po ng mga pagbibigay po ng mga tulong, ganun po, hindi po kayo Ganun po. Hindi ko nangarap. Humingi ng ayuda eh. Ay, yung mga ayuda po. Ay, minsan po, hindi po ba kayo nabibigyan dito? Hindi. Ay, hindi po. Ano po sa tingin niyo yung mga issue na kinakaharap po ng ating bansa na nakaka-apekto rin po sa inyong pamilya? Yung mga issue po ngayon dito Mga sa ating problema po bansa ng na bansa natin. naapektuhan din po yung inyong pamilya. Tulad ng kawan. Tulad po siguro dun sa may nangyari sa atin na COVID-19 po. Pandemyan. Yung pwede din po yung mga pagtaas po ng bilihin, gano'n. Lalong-lalo na po bigas, ito po ba? Tsaka yung yung pagtaas po ng mahal ng kuryente, gano'n po. Ano po yung mga pangarap o inspirasyon nyo po sa buhay na nais ninyong matupad? Ang pangarap ko, buo ko yung aking ko. Yung bahay namin, dapat ayos. Ayan, mga katuloy, walang pintuan, wala kang Opo. Ayan, bukas-kas lang. Yan ang aming Gusto nyo po mapagawa yung bahay ko ninyo? Bukod po doon, ano pa pong pangarap ninyo sa mga anak po ninyo, gano'n po. pagtapos ng pag-aaral. Opo, syempre mahalaga po yun, makapagtapos po sila. Tatlo pa naman sila nag-aaral. Yun lamang po na ang mga katanungan po namin. Salamat po sa pagtugon po. Meron po kaming munting handog po sa inyo, parang pa-advance Merry Christmas na natin po.
Bigat ka. Pwede. Sana po makatulong po sa inyo kahit konting abala po namin sa inyo. Salamat po. Thank you po. Matapos naming ma-interview ang pamilyang Guzman, kami naman ay nagtungo sa bahay ng isa sa kagawad sa Suklayin upang siya ay ma-interview o mahingi ang kanyang opinyon batay sa naging diskusyon namin sa pamilyang Guzman. Magandang umaga po, ma'am. Ako po pala si Wendy Moral po. Ako po si mula po kami sa Aurora State College of Technology po. Ang course po namin is Bachelor of Elementary Education po. Nandito po kami para po sa mga ilang katanungan po sa inyo patungkol po dito sa barangay po ninyo at nangyayari po rin po sa gobyerno po natin. Maaari po ba namin malaman kung ano po sa Okay. Ako si Ginang Purisima S. Lumasak, retired educator, and ngayon isa ng kagawad dahil lumahok ako sa ating nakaraang eleksyon at pinalad namang manalo. Ilang taon na po kayo? Dahil ako'y retired na, ako ay 63 na. Ano pong exact location po itong lugar po ninyo? Itong address ng bahay namin ay 973 Jose Mier Street, Barangay Suklayin, Baler, Aurora, Purok, Sais. Ano po yung trabaho ng katungkulan niyo po ngayon sa barangay po? Bilang isang kagawad, ako ay nasa committee ng education, ng kultura, at nasa rin ako ng social services gaya ng para sa pamilya, sa kabataan. Siyempre nandiyan na rin yung BAUSI, nandiyan na rin yung sa seniors, single parents, and sa kapaligiran naman ay ako'y committee sa agrikultura, ganun din sa finance, ako ay kasama. Marami pa akong miyembro sa iba't ibang committee, pero ang chairmanship ko ay education and yung mga una ko pang sinabi. Okay po. Nais lang po namin malaman kung ano po yung magiging opinion po ninyo upang masolusyonan po ang mga ganitong suranin po tulad po ng ayon po sa interview po kasi namin kanina, ang mga problema po nila sa pang-araw-araw o mga surilan po nila is yung pagkain po nila sa araw-araw, yung gaya po ng bilihin, kasi nga po maliit lang po yung sinasahod ng asawa niya. Yung po yung mga problema po nila na kinakaharap po sa pang-araw-araw. Ano po yung opinion niyo po do para po masolusyonan po natin? Tama ka, karaniwang problema na yan ng mga mahihirap, at bilang isang miyembro ng pamilya, miyembro ng barangay, at isang kasama sa komitiba ko rin naman ang agriculture. Para sa akin, dapat lahat ng households merong backyard garden, just like this, para sa nutrition intervention, food production, para nang sa ganun, ang poproblemahin na lang nila, pambili ng bigas, pambili siguro ng mga pangrekado, pero yung pag may tanim kang gulay, gaya ko, mas gusto ko yung gulay kaysa sa mga binibiling mga mahal pa naman. Kung may tanim kang ganyan, anytime, pwede kang mamitas, pwede mong iluto, pwede mong ihayin sa iyong pamilya. Nutritious na, mura pa, at higit sa lahat, available siya dahil sarili mong tanim. Ayan, marami akong tanim hanggang doon. May sitaw dito. Alam mo yung bahay kubo ang tawag ko dyan. Kasi iba-ibang gulay na nasa awit na bahay kubo. Yan, ulam na yan. Nutrition intervention para ang lahat magkaroon ng food production, magsipag. Yun naman po yung mga katanungan po namin, ma'am.
Maraming salamat po sa mga kasagutan niyo po at nakakuha rin po kami ng aral mula po sa inyo. Okay. Alam mo, ang pamilyang Pilipino, magsisipag lang, hindi gugutumin. Okay. Yun lang? Yun lang po. Okay, maraming salamat po. Ang kahirapan ay isa sa mga mabibigat na problema dito sa ating bansa. Kasama dito ang kakulangan sa trabaho, kawalan ng edukasyon, at kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon nga sa naging diskusyon namin sa Pamilyang Guzman, ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa na naapektuhan rin ang kanilang pamilya ay ang pagtaas ng mga bilihin. Ang biglaang pagtaas ng mga bilihin ay isa sa mga suliraning pang-ekonomiya na patuloy na nararanasan ng ating bansa. Nagdudulot ito ng matinding kahirapan sa bawat mamamayang Pilipino. Bukod rito, isa sa mga dahilan rin ay ang maling gawain ng mga pinuno ng ating bansa. Ang pagbubulsa sa kaban ng bayan. Ang mga pondo na para sa pagpapaunlad ng buhay ng mga mahihirap ay ginagamit ng mga politiko para sa sarili nilang interes. Ngunit ayon nga kay Kagawad Purisima Lumasak na aming nakapanayam, kung tayo ay matiyaga, masipag, magtanim ng mga gulay na kung saan makakakuha tayo ng mga sariwa at masusustansyang makakain, ay makakatipid pa ang ating mga bulsa. Dahil rito, ang tangi na lang nating poproblemahin ay ang pambili ng bigas at iba pang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kung kaya't hinihikayat ang bawat household na magkaroon ng backyard garden upang sa ganon, masolusyonan natin ang pang-araw-araw na pagkain ng ating mga pamilya.